Ayan na naman tayo. Bago mo panoorin ito, mag-subscribe na agad at i-click ang bell para hindi ka mahuli sa lahat ng aming JK content. Ngayon, sino ba ang pinakamatapang na batang sorcerer sa buong series? Kung si Yuta o Kotsu ang sagot mo, tama ka. At handa ka na ba makita kung paano niya binalagbag ang tatlong kalaban ng mag-isa? Ito na yung episode na matagal na nating hinihintay. Si Yuta laban kina Kurorushi, Takako, at Ishigori, lahat sabay-sabay. Maupo ka na at hawakan ang iyong puso dahil hindi ito basta-basta laban. Let's go! Nag-iisip si Yuta kung ano ang dapat niyang gawin matapos ang laban niya kay Dhruv. Alam niyang sugatan at pagod na ang kanyang mga kaibigan, kaya nangako siya na mismo ang aayos ng sitwasyon. Kukunin niya ang 400 points na kailangan nila at patayin si Kenjaku ng mag-isa. Habang nililigtas niya ang ilang tao, biglang may rumaragas ang grupo ng mga ipis papalapit sa kanila. Mabilis na nag-isip si Yuta at ipinadala si Rika para protektahan ang mga sibilyan habang siya ang lalaban. Ang mga insektong iyon ay bahagi ni Kurorushi, isang humanoid na cursed spirit ng ipis na mahilig sa lasa ng dugo. Sinubukan nitong palibutan si Yuta gamit ang kanyang mga insekto at tuluyang patayin siya, at kalaunan ay nadala pa siya sa isang malayong lugar. Kaya niyang tapusin ang laban sa loob lang ng ilang segundo gamit ang reverse curse technique, pero ayaw niyang ipakita agad ang lahat ng kakayahan niya sa kanyang mga kalaban. Ngunit napilitan din siyang gawin iyon nang makorner siya ng ipis. Ilang beses siyang sinugatan ni Kurorushi at naglabasan pa ng mga uod mula sa kanyang mga sugat. Kaya nang subukan siyang sakalin nito, kinagat ito ni Yuta. Pinuno niya ng kanyang enerhiya ang halimaw hanggang sa ito ay sumabog. Wala siyang oras para magpahinga dahil agad na dumating si Takako matapos malaman na kaya niyang gamitin ang reverse curse technique. Sinipa siya nito at pinalipad palayo. Mukhang kayang baluktutin ni Takako ang espasyo gamit ang kanyang technique, kaya hirap si Yuta na tamaan siya. Nagbago siya ng estratehiya at sinubukang kausapin siya na unti-unting nagpagalit dito. Nang tuluyan itong magalit at umatake, pinalipad siya nito sa himpapawid habang sinasakal. Ngunit biglang ginawang tatluhang laban ni Ishigori ang sitwasyon dahil nakita niya itong perpektong pagkakataon para patayin ang dalawang kalaban. Pinaputukan niya sila ng malakas na energy beam at direktang tinamaan ng dalawa. Napansin ni Yuta na kahit protektado ni Rika ang mga sibilyan, maaari pa ring makasakit ang ganoong atake. Kaya ibinaling niya ang atensyon kay Ishigori at sumugod dito. Nagsimula silang maglaban at sinubukan ni Yuta na salagi ng atake gamit ang isang metal na poste. Ngunit habang lumalakas ang enerhiya ng kalaban, nabasag ang kanyang sandata, kaya napilitan siyang umiwas na lamang sa mga atake. Nang mapalipad siya ni Ishigori, muling nagpakita si Takako at ibinagsak siya sa lupa. Akala nila ay wala na siyang lakas para ipagpatuloy ang laban, pero malayo pa ito sa katapusan para kay Yuta. Isinuot ni Yuta ang kanyang singsing at tuluyang pinatawag si Rika dahil alam niyang hindi siya mananalo nang wala ito. Tinulungan siya ni Rika na maibalik ang kanyang enerhiya at binigyan pa siya ng parang armor na guwantes. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-atake sa isa't isa at naging isang ganap na 4 na labang sagupaan ito. Nilabanan ni Yuta si Ishigori habang inaabala ni Rika si Takako. Kapag kinakailangan, nagpapalit sila ng kalaban upang mapanatili ang kanilang posisyon. Kalaunan, napagtanto nilang wala ng ibang paraan kundi ilabas ang kanilang pinakamalalakas na galaw. Sabay-sabay nilang ginamit ang domain expansion. Naniniwalang ito na ang katapusan ng laban. Ngunit hindi ito nagtagal. Si Kurorushi, na buhay pa pala, ay biglang sumulpot at sinira ang kanilang domain, dahilan para maubos ang kanilang enerhiya. Sa pagkakataong iyon, nagawa ng ipis na putulin ang isang braso ni Takako. Sinamantala ito ni Ishigori at pinaputukan sila na naging dahilan para mawalan ng malay si Takako at tuluyang mamatay si Kurorushi. Mula noon, sina Yuta at Ishigori na lamang ang natitirang nakatayo. Naunang umatake si Ishigori
Pinaputukan si Yuta ng napakalakas na beam mula sa malapitan. Mabilis na nag-isip si Yuta at ginamit ang teknik ni Takako upang i-redirect pataas ang atake. Ngunit hindi na niya ito kayang ulitin dahil kulang na siya sa lakas para panatilihin si Rika. Nagharap sila sa suntukan hanggang sa malamang ni Yuta si Ishigori. Pinigilan niya ito sa lugar at ang malaking beam na kanyang inilihis kanina ay bumagsak mismo sa kalaban. Nakaligtas si Ishigori, ngunit lubusan na siyang natalo. Kaya pumayag siyang ibigay ang kanyang mga puntos kay Yuta. Ganon din si Takako, ngunit binalaan niya si Yuta na ang mga kalaban na kanyang kinakaharap ay higit pa sa kanyang naiintindihan. At ito ang Insane Season 3 finale. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang galing ni Yuta, grabe. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin ang like button ngayon. Malaki ang tulong nito para mapalaki ang aming channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pa ba ang hinihintay mo? I-click ang pulang button na yon at huwag kalimutang i-on ang bell para laging updated ka sa lahat ng aming content tungkol sa JK at iba pang anime. May mga komento ka ba tungkol sa episode? Ibahagi mo sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod na anime, ingat kayo!